ba? Masaya ang pagiging tao ay ang tanong, yung kaluluwa mo, masaya ba? Alam mo na ba kung paano naging tao, ano ang mission mo, kung bakit ka nabubuhay dito sa mundo? Di ba? Ito hong ama na ba, ay ipinakikilala na namin ang mga espiritual. Kasi, ito, yan po, ama na ba, himala, mundo ng immortal. Yang anim na na yan, yan po ay ama ng kawalan. Wala pa ang lahat ng bagay. Di ba? Amang walang hanggan, nagkaroon na ng hangganan. At amang walang katapusan. Parang huyang sanggol, di ba? Una, kawalan, wala ka pang kaalaman. At nagkaroon ka ng hangganan. Ngayon, nagkaroon ka ng hangganan, lumakad ka ng lumakad hanggang sa walang katapusan. Diba? Ama ng kawalan, amang walang hanggan, amang walang katapusan, ama ng mundo, ama sa kalupaan, at ama ng pinagmulan ng lahat ng bagay. Diba? Lahat to ng narito ay meron huyang hangganan at merong pinagmulan. Na kung makikilala nyo ang katotohanan at ang ama na ipapasok nyo sa puso, isip nyo, dahil kaming mga ama na banga, kami po ay mga nagtatanim ng mabubuting bagay. Nagpapaliwanag sa tao para maintindihan kung ano ang espiritual. Diba? Ang ipinapaliwanag ho namin, yung kaluluwa. Na maiksi lang ang buhay natin dito sa mundo. Kaya yung mga natitira pa, gamitin na po natin sa tama at makabuluhan. Tama po ba? Yun ho yung ano ng ama na ba? Na kasi akala natin kapag tayo na matay, tahimik na tayo eh. Di ba? Pero hindi po ganun. May paglilitis na sinasabi. Kasi nung kami po ay nasa may Santa Lucia, kasama ko ang aming punong aba, naghatid ho ng spiritual, ng kaluluwa ng tao. Kasi yung kaluluwa ng ama nung isa naming kaaba, na si Aba Janela, eh matagal na pong patay, bata pa lamang siya, ay lumaki na hindi niya nakita o nayakap ang kanyang ama. Pero patuloy pa rin pumapasok sa kanyang kaisipan. Diba? Na sa bawat araw na nagdadaan, lalo na kapag dumadaan siya sa mga hirap ng sitwasyon ng pamumuhay na pagiging tao. Na nakilala niya ang ama na ba, na humingi siya ng tulong sa amin na maihatid nga sa pangangalaga ng ama ang kanyang tatay. Nung inihatid ho ng punong aba ang espiritual ng kanyang ama, ay pumasok ko sa pader na makapal na bukol-bukol. Na paghatid ho ng ganyan, biglang hinigop. Ganyan. Tapos yung isa naman hong bata na namatay nga, ay inihati din ho sa pangangalaga din ng ama. Pero yung bata na yon ay hindi hinigop ng makapal na usok. Kaya ako ho nasasabi na kapag tayo namatay, may kanya-kanya tayong paglalagyan. Kasi kung ikaw nga naman ay masama, tapos itong isa ay mabuti, na kapag sila namatay, hindi pwede silang magsama. Kasi habang tayo nabubuhay sa mundong ito, nakatingin ang ama at ginagraduhan tayo sa bawat ginagawa natin sa buhay. Dalawa kasi yan, isang masama, isang mabuti. Di ba? Pipiliin mo ngayon eh kung saan ka. Sa masama, yan ho ay si Infinito. Si Infinito, si Satanas. At ang trabaho niyan dito sa mundo ay pasukin at guluhin ang kaisipan ng tao. Di ba? Na kapag magulo ang iyong kaisipan, nakakapag-desisyon ka ng mali. Diba? Lalo na kapag umiinom ka ng alak. Kasi ang alak ay instrumento ng dyablo na sobrang bait mo nung ikaw ay hindi umiinom. Pero nung ikaw ay nalasing, lumabas ang tunay mong pagkatao. Diba? Kasi dito sa ama na ba, katapatan, kalinisan, pagpapakumbaba. Alisin ang lahat ng bagay na sisira sa ating katawan. Dahil tayo ay mahal ng ama. Di ba? Pinapangalagaan nga tayo ng ama eh. Ngayon, kung pinapangalagaan tayo ng ama, edi sana'y alagaan natin ang ating sarili. Dahil tayo nga ay mahal ng ama. Alisin natin
kung ano man yung mga dumi sa ating katawan. Dahil masarap mabuhay na alam mo yung katotohanan na may bit-bit kang ama sa puso. Na kapag ang ama ay kasama mo at nasa puso mo, ang dikta niyan puro kabutihan. Pagtatanim nga, di ba? Malawak na pangunawa ang makukuha mo. Diyan. Na kung dati kapag ikaw ay nagalit, talaga namang hindi ka mapigilan. Kasi hindi mo pa naiintindihan. Ngayong nakilala nyo na ang ama na ipinakikilala naming ama na ba, ay tanggapin nyo. Kasi napakasarap sa pakiramdam. Ang pagiging isang ama na ba ko ay masasabi kong napakapalad. Napakapalad kasi bata pa lang ako, namulat na ako sa katotohanan. Di ba? Masyadong mahabang panahon pa ang pagsasamahan namin ng ama at marami pang tao ang makakarinig ng paliwanag tungkol sa spiritual na mararamdaman. Di ba? Kasi ang panggagamot ho, front lang yan. Hindi natutuwa ang ama sa pamamagitan ng panggagamot. Bakit? Kasi kapag ang tao ginamot mo, gumaling, magte-thank you lang. Kaya kami nagle-lecture, nagpapakahirap magpaliwanag sa mga tao para ang ama ay pumasok sa katauhan nyo, tanggapin nyo. Diba? Kasi kapag tinanggap nyo ang ama, magkakaroon kayo ng taglay na kapangyarihan na nanggaling sa mundo. Magkakaroon kayo ng kaalaman. Diba? Na kaalaman na nanggaling sa naglikha ng mundo, hindi kaalaman ng pagiging tao. Kasi ang kaalaman na bit-bit natin ay kaalaman ng pagiging tao. Tama po ba? Di ba? Isinilang tayo ng walang muang. Wala tayong kaalaman at ang naglagay ang ating magulang. Hindi natin nalaman ang katotohanan. Di ba? Kaya ang hirap paniwalaan. Pero ngayong nandito na ang ama na ba at ipinapaliwanag kung ano man ang hiwaga meron ang mundo, kailangan nating paniwalaan. Bakit? Nararamdaman, may patunay. Di ba? Sa kulay, walang masama. Kung itim, puti, tao lang ang nagbibigay ng kahulugan na masama. Ayun. Sa ngayon ho, kasi kung pahabain hindi naman lahat maiintindihan na isa-isa lang.